Dear DJA, DJA, bago ang lahat ay nais ko sana muna kayong batiin ng magandang araw at oras, ganoon na rin ang mga nakikinig sa programa mo, DJA. Ako nga pala si Aina, Tubong Mindanao. Kami ay tatlong magkakapatid, DJA, at ako ang panganay. Ang mga magulang namin ay magsasaka lamang. Oo, DJA, magsasaka kami. Kami ay nakikiisa lang. O nakikisaka lang. Kami ay nakikisaka lang dahil wala naman kaming sariling lupa. Maliban lang sa tinitirkan ng barong-barong naming bahay, DJA. Minsan masasabi ko maswerte na kami kung makakain ng 3 beses sa isang araw. Gaya ng ibang ordinaryong tao na nakilala namin. Pero kahit ganun pa man, patuloy pa rin kaming lumalaban. Kahit minsan kino-question ko sa puong lumikha. Bakit hindi naging patas ang bigay ng estado ng buhay sa amin? Bakit ganito? Bakit ginawa mo kaming mahirap? Hindi mo ba kami anak? Hindi mo ba kami mahal? Yan ang aking katanungan sa ating puong may kapal, DJA. Sa kabila ng lahat, nangangarap pa rin ako na balang araw ay makatapos din ako. Ako ang mag-aahon sa aming pamilya sa kinasadlakan naming hirap, DJA. Lagi kasi sinasabi ng magulang namin na wala silang ibang maipapamana sa amin kundi ang makapag-aral at ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Kaya kahit wala kaming baon papuntang eskwelahan, pumapasok pa rin kaming magkakapatid. Bago pumasok at pagkagaling sa eskwelahan, tumutulong kami sa amin. Kung ano man ang maitutulong sa mga magulang namin. Ganon at ganon ang takbo ng buhay namin sa araw-araw, DJA. Hanggang sa makapagtapos ako ng elementarya. Pagtungtong ko ng high school, DJA, dito ko unti-unting nararamdaman ang dubling hirap. Oo, DJA, dubling hirap na ang aking nararamdaman sa panahong ito. Dahil sa bayan na ang eskwelahan namin. Ang unang problema, salat kami sa pera. Iniisip ko saan kami kukuha ng pang-araw-araw na pamasahe ko papuntang bayan. Di baling walang baon, basta makapasok lang ako. Okay na yon sa akin. Pero ang pamasahe ang problema ko, DJA. Wala naman akong magagawa kasi wala naman talagang maibigay ng mga magulang ko. Tapos may 2 pa akong kapatid na nag-aaral ng elementarya. Pero hindi ako agad sumuko. Dahil sa dedikasyon kong makapag-aral. Naghanap ako sa bayan ng pwede kong mapagkakitaan, DJA. Hanggang sa nabanggit sa akin ng isa kong kaklase na nag-aalok daw ang prinsipal namin o ang prinsipal ng paaralan namin na maging kasambahay nila pero pag-aaralin. Yun ang magiging kapalit, DJA. Pag-aaralin ka kung magustuhan mo ang tumira sa kanya o sa kanila. At dahil dyan, DJA, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. At kinausap ko nga ang aming prinsipal. Siya nga pala, DJA, si Principal Hart. Mahigit 50 anyos na siya, DJA. At mukha naman siyang mabait. At hinihingi lang sa akin ay ang kasulatan na pagpapahintulot sa akin ng aking mga magulang. Kinahapunan, DJA, umuwi nga ako sa amin. At kinausap ang aking mga magulang. At dahil sa pinaliwanag ko sa aking mga magulang,
ang aking marubdob na hangaring makapagtapos. Napapayag ko din sila, DJ A. Tuwing Sabado na lang ng hapon ng uwi ko. Kasi yon ang isa sa napagkasunduan namin ng aking principal na si Ma'am Hart, na dapat mula Lunes hanggang Sabado ako sa kanila. DJ A, naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Principal Hart. Hindi naman kasi ganong kalaki ang bahay. Saka kailangan lang naman daw kasi ang kasama. Kasi nasa US na ang asawa at ang mga anak niya. At siya na lang ang nandito sa Pinas. Kasi hindi niya maiwan ang propesyon niya bilang principal. At tuwing Pasko at Bagong Taon lang kasi sila dumadalaw sa kanya. DJ A, linis sa bahay, luto ng pagkain namin ng aking principal. At sabay kami ni Principal Hart na pumasok. At ako na ang tagabitbit ng mga gamit niya. Sabi pa nga ng ibang hindi nakakakilala sa amin ay para daw kaming mag-ina, DJ A. Hindi ko namalayan, DJ A, na dahil sa paglipas ng mga araw, buwan, na naging taon, gagraduate na pala ako sa 4th year high school, DJ A. Masayang masaya ako noon kasi sunod na ang pasukan, mag-college na ako. Hindi man ako honor student, DJ A, sa paaralan namin, pero masasabi ko na matataas naman ang mga grades ko. Unti-unti nang lumalapit sa akin ng aking mga pangarap, DJ A. Ang pangarap na makapagtapos at makapagtrabaho ng maayos para maiahon ang pamilya ko sa aming kinasasadlakan. Pagka-graduate ko ng high school, DJ A, ay nagpaalam ako kay Principal Hart na uwi muna ako sa amin para naman kahit ilang araw naman lang ay makasama ko ang aking pamilya. At pagdating sa aming barong-barong na bahay, DJ A, ikwinento ko na tutulungan ako ni Principal Hart na pag-aralin sa kolehiyo. At laking tuwa naman ng aking pamilya nang malamang ito, DJ A. Pero yung akala ko kung ayos na ang lahat, dito pala mag-uumpisa ang panibagong kalbaryo at pagsubok ng buhay ko. DJ A, kumuha ako ng kursong nursing. Sa unang taon, ang aking kolehiyo, wala akong kaproble-problema, DJ A. Nagsimula ang lahat nung umuwi si Sir Dan galing Amerika. At dito na siya mag-stay kasama si Principal Hart. Isang araw nagulat ako, DJ A, nung bigla akong sabihan ni Sir Dan ng pabulong malapit sa aking tainga. At ito ang kanyang nasambit, DJ A. Ayun na. Sa bawat araw-araw na nakikita kita, alam mo, lalo kang gumaganda. At sabay nun, DJ A, ang pag-amoy-amoy sa akin. At pinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi, DJ A. Alam mo, maganda ka. Maganda ka na nga. Sexy. At ang bango-bango mo pa. Hindi gaya ng Ma'am Hart mo. Amoy lupa na. DJ A, dahil sa sinabi ni Sir Dan, ay kinalabutan ako, DJ A. Oo, DJ A, kinilabutan ako. Kasi sa unang pagkakataon, hindi ko akalain na ganon ang sasabihin sa akin ni Sir Dan. Dati kasi napapansin ko lang na tumitingin lang sa akin. Sabay ngiti. Pero di ko binibigyan ng pansin. Umalis siya, DJ A.
Iniisip ko lang baka dala lang ng nainom ng alak ni Sir Dan kaya nasabi ng ganun sa akin. Dahil tinuring ko na silang pangalawang magulang sila ni Principal Hart. Oo, DJ A, tinuring ko na silang pangalawang magulang ko. Makalipas ng halos isang buwan, DJ A, balik normal ang samahan namin ni Sir Dan. Akala ko noon dala lang talaga ng kalasingan niya yon. Pero nagkamali ako, DJ A. Isang araw ng Miyerkules, nagpaalam si Principal Hart na magkaroon sila ng seminar ng 3 araw sa Davao City. At Sabado pa daw siya ng umaga makakabalik dito sa Maynila. Tiwalang-tiwala na kasi si Ma'am Hart, DJ A, na iniiwan ako sa bahay kasi alam niyang ginagawa ko naman ang mga bilin niya. Kahit alam niyang minsan madami akong kailangan o madami akong kailangan gawin sa aking pag-aaral. Kinagabihan nakatulog ako ng maaga kasi pagod ako galing sa eskwelahan at pagod ako sa pag-aayos sa mga gawahing bahay. Dahil pagdating ko dito sa bahay nila Ma'am Hart ay nag-aayos pa ako, naglilinis at nagluluto pa, DJ A. At nang pagkatulog ko ng mahimbing, DJ A, ay naalimpungatan ako ng mahimbing kong pagkakatulog nung naramdaman kong parang may humihimas sa aking dibdib. Minulat ko ang aking mga mata, DJ A, at laking gulat ko. Oo, DJ A, laking gulat ko. Dahil nasa loob na ng aking kwarto si Sir Dan at may hawak na baril na itinutok niya sa akin, DJ A. Sabi-sabing, pshh, pshh. Huwag kang maingay. Kung hindi, papatayin kita. Sa akin ka na. Sa akin ka na. Yan ang sinabi sa akin, DJ A, na nanglilisik ang kanyang mga mata. Ay na, oras na ng paniningil. Malaki na ang kinastos kong puhunan sa'yo. Kaya huwag ka nang lumaban pa. Ibigay mo na lang ang gusto ko para hindi ka na masasaktan pa. Dahil pagkatangkain mo pang lumaban at sumigaw, alam mo na kung ano ang mangyayari. Huwag po, sir. Huwag po. Maawa po kayo. Huwag po, sir. Yan ang sabi ko kay Sir Dan na nagmamakaawa, DJ A, habang umiiyak. Pero parang wala siyang naririnig. Kinain na siya ng kamunduhan ng demonyo, DJ A. Please, Sir Dan, please. Please, Sir Dan, huwag. Huwag po. Huwag ka nang pumalag. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka nang pumalag kung ayaw mong iputok ko itong baril ko sa'yo. Kaya tumahimik ka na lang dyan, ha? Dahil kanina pa ako. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Kaya alika nga rito. Sir! Wow. Ang bango-bango mo naman. Ang bango-bango mo naman, ay na. Sir, please, wag po. Huwag po. Akin ka ngayon, ay na. Akin ka ngayon. Kaya lika rito. Ay na. Ay na.
DJA, tagumpay si Sir Dan na nakuha ang aking pagkababae, ang aking pagka-virginity, DJA. Lumaban ako pero mas malakas siya sa akin. At isa pa ang kanyang pagbabanta na papatayin niya ako kung hihingi ako ng saklolo. Wala akong nagawa, DJA. Wala talaga. Ilang beses pang marahas na pag-angkin ni Sir Dan sa akin. DJA, maraming beses. At nang gabi na yon, DJA, tanging iyak lang ang nagawa ko. Oo, DJA, ilang beses niya akong ginawan ng paulit-ulit sa gabing iyon. At wala talaga akong nagawa. Walang-wala na ang aking dignidad, DJA. Pagkatapos akong pagsagawaan o pagsawaan ni Sir Dan ng gabing iyon, ay binantaan ako na pag magsumbong daw ako kahit kanino, lalo na kay Ma'am Heart, ay papatayin daw ni Sir Dan ang pamilya ko at ako ang isusunod niya. Kaya ang sabi pa niya, DGA, ay na. Ayaw na ayaw kong may makakaalam sa nangyari sa akin o sa atin. Dahil pag may makaalam, gaya ng sinabi ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Uubusin ko kayong lahat. Naintindihan mo? DJA, takot na ako noon. At hindi ko alam ang gagawin ko. Gulong-gulo ang isip ko, DJA. Kanino ako lalapit at hihingi ng tulong? Wala na akong ibang ginawa kung hindi napatingala na lang ako sa langit. At ang sabi ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit mo hinayaang mangyari sa akin ito? Bakit? Bakit, Diyos ko? DJA, sinisi ko ang Diyos sa lahat ng paghihirap at pasakit na dinanas ko ngayon. Wala akong pinagsabihan, DJA, sa ginawa sa akin ni Sir Dan na kahit sino dahil takot ako sa banta niya. Naging lihim ang lahat, DJA. Patuloy din akong pumapasok sa eskwelahan sa kabila ng lahat. Dahil lagi kong iniisip nun, kailangan kong makapagtapos para sa aking pamilya. Ang akala ko noon, DJA, na minsan lang ang gagawin niya. Pero nagkamali ako. Dahil naulit sa tuwing wala si Ma'am Heart at kaming dalawa lang ni Sir Dan ang naiiwan sa bahay. Dala lagi ng panakot niya sa akin, DJA. Kaya wala rin akong magawa kung hindi magpaubayan na lang. DJA, ganon at ganon ang nangyayari sa amin ni Sir Dan. Hanggang sa namalayan ko isang araw, gusto ko na ang nangyayari sa amin ni Sir Dan. Lalo na pag hindi naman niya ako sinasaktan sa tuwing ginagamit niya ako. Oo, DJA, maraming beses na ginagawa niya sa aking iyon. Marami na, DJA. Iyan ang gusto ko. Yung hindi mo na ako pinapahirapan. Maraming salamat. At napapayag na kita palagi ng ganito. Ay na, ang bango-bango mo. Ang sarap mo. Utan. Ganyan. Ganyan ang gusto ko.
At salamat, nagustuhan mo na din. Salamat, Aina. Salamat. Oo naman. Siyempre naman, no. Nung una, akala ko hindi ganun kasarap. Pero ngayon, aminin ko sa'yo. At saka, napamahal ka na rin sa akin, Dan. Napamahal ka na rin sa akin. Kaya, I love you, Dan. I love you. Oh, Aina. 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 DJA, aaminin ko, magaling si Sir Dan na magpaligaya sa akin, DJA. Oo, DJA, inaabot ko inaabot ko ang sinasabi nilang ikapitong langit dahil sa kasiyahan na dinudulot sa akin ni Sir Dan, DJA. Kahit siya ay may edad na 58 anyos, DJA, napapaligayan niya ako. Hindi ako nabibitin sa kanya, DJA. Masasabi ko na 100% na magaling pa rin si Sir Dan. Oh, DJA, naiinis ako sa sarili ko kung bakit ganon. Hinalay niya ako noon at tinakot. Pero heto ako ngayon. Ini-enjoy na ang makamundong pagnanasa sa piling ni Sir Dan. At doon ako, DJA, doon ko na nadama ang sarap, DJA. At paulit-ulit na ang mga nangyayari sa amin ni Sir Dan. DJA, nagpatuloy kami ni Sir Dan ng paglalaro ng apoy. Wala na akong ibang iniisip pa na mga panahon na yon. Laking pasalamat ko na lang at hindi nakakahalata si Ma'am Heart. At higit sa lahat, hindi ako nabubuntis ni Sir Dan. Kasi kahit papaano, dahil sa kurso kong nursing ay naia-apply ko sa sarili ko, DJA. Lumipas ang araw, tapos na pala ang second year college ko bilang nursing. Gaya ng nakagawian, umuwi muna ako sa aking pamilya para mabisita sila at makabanding, DJA. Oo, DJA, umuwi ako para makabanding naman sila. Pero wala silang kamalay-malay sa nangyayari sa akin sa bahay nila Sir Dan at si Principal Heart. Pero sabi nga nila, DJA, lahat ng kasiyahan ay may hangganan. Dahil dumarating sa punto na sisingilin tayo ng Diyos sa mga maling ginagawa natin dito sa lupa. Dahil pagbalik ko sa bahay nila Sir Dan, DJA, at ni Mama Heart, ay nadatnan ko si Ma'am na umiiyak. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? Natanong ko sa kanya, DJA. Ay na, si Sir Dan mo, inatake. Inatake ng puso kanina. At hindi na umabot sa ospital. Wala na siya. Patay na siya. Ha? Po? Si Sir Dan? At nasaan na siya, ma'am? Nasaan na siya? Nasaan si Sir Dan? Hindi ko mapigilan ng tanong. Hindi ko mapigilang magtanong kay Ma'am Heart, DJA. Kalma ka lang. Kalma ka lang, Aina. Kalma ka lang dahil okay na. Nasa punerarya na siya. Hintayin na lang natin siya. Hintayin na lang
na lang natin siyang iuwi dito. Nakiusap na lang ako sa mga kamag-anak namin na naayusin nila. DJA, bigla akong natauhan sa mga pangyayari na yon. Hindi ko akalain na biglang mawawala si Sir Dan. Awang-awa ako kay ma'am kasi alam kong mahal na mahal niya si Sir Dan, DJA. Dinudurog naman ang puso ko dahil walang kaalam-alam si ma'am sa tunay na nangyayari sa amin ni Sir Dan na lumapastangan sa akin. Pero sa kalaunan, nagkaroon din siya ng puwang sa puso ko kahit na sa muling o sa maling pagkakataon, DJA. At nung mailibing si Sir Dan ay kinausap ako ni Ma'am Heart. Na, aalis na ako ng Pinas. Pupunta na ako ng Amerika. At doon na lang daw ako, sabi ng aking mga anak. Kasi para magkakasama na kami. Lalo pat wala naman na si Sir Dan. Si Sir Dan mo. Wala na yung papa nila rito. At I'm sorry, Aina. I'm sorry ha, pero di na kita mapapagtapos. Itong bahay, ibebenta ko na din. Dahil di ko alam kung babalik pa ako ng Pinas. Di ko alam kung makakabalik pa kami. Kasama ng mga bata, ng mga anak ko. Ha? Ma'am? Paano na po ang mga pangarap ko? Paano na po ako ngayon? Aina, alam kong kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam mo, tinuring na kitang anak. At salamat sa lahat-lahat, iha. Kaya pwede ka nang mag-impake. Mag-impake ka ng mga gamit mo. Anytime na gusto mo na, pwede ka nang umuwi sa inyo. DJA, nabigla ako sa bilis ng pangyayari. 2 taon na lang, DJA. 2 taon na lang sana ay gagraduate na ako. Hindi ko akalain ng lahat na ganito ang kahihinatnan, DJA, ng lahat. Kinagabihan, nag-impake na ako, DJA, dahil bukas uuwi na ako sa amin. Tanggap ko na ang katotohanan na ang pangarap ko hanggang sa pangarap na lang at malabo na yon na matupad pa. Bago ako umuwi, DJA, Aina, pwede ba tayong mag-usap? Kinausap ako ni Ma'am Heart, DJA, habang siya ay nag-aalmusal. Halika dito muna. Mag-almusal ka muna. Sabi niya sa akin, DJA. Ma'am, ano po yon? Mag-almusal ka muna. Pagkatapos mo, sundan mo ako sa balkonahe. Doon tayo mag-usap. Sige po, ma'am. Sunod po ako. DJA, parang nahihiwagaan ako na kung ano ang sasabihin sa akin ni Ma'am si Ma'am Heart sa akin, DJA. At pagkatapos ko ngang kumain ay pinuntahan ko na sa balkonahe ng kanilang bahay. Ma'am, nandito na po ako. Oo, DJA, dinatnan ko si Ma'am Heart sa balkonahe habang siya ay nakatingin sa malayo. Habang may hawak-hawak na envelope. At napansin ko sa kanyang mukha na umiiyak siya, DJA. Lumapit ako at tinanong ko siya, Ma'am, ba't po kayo umiiyak? Aina, tatapatin na kita. Ha? Po? Tatapatin na kita, Aina. Bago namatay si Sir Dan mo,
ay may inamin siya sa akin. Pagkabigkas ni Ma'am Hart na may inamin si Sir Dan sa kanya DJA, ay bigla akong kinabahan at nanlamig sa sinabi ni Ma'am Hart DJA sa akin. Hindi ako makagalaw at makapagsalita ng mga panahong yon DJA. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tanging nabanggit ko na lang, Ma'am, ano po yon? Ay na, inamin sa akin ni Sir Dan mo na ginahasa ka niya noon at tinakot ka para kahit ano mang mangyari ay hindi ka magsusumbong. I'm really sorry. I'm sorry, Aina. I'm so sorry sa nagawa ng asawa ko sa'yo. Itinuring kitang para kong anak. Itinuring kita na para ko na ring anak. Pero nagawan ka pa niya ng ganyan. Yung panglapastangan o lapastanganin. I'm sorry. I'm so sorry. Sorry dahil hindi kita naprotektahan. Hindi kita naprotektahan sa kanya. Kasalanan ko. Kasalanan ko dahil nagtiwala ako. I'm so sorry, Aina. I'm so sorry. Sorry, anak. I'm sorry. DJA humagulgol si Ma'am Hart sa sinabi niya ng mga panahong iyon. Wala akong nagawa DJA kundi yakapin si Ma'am Hart. At kasabay ng pagyakap ko na yon ang pag-agos ng aking mga luha na kanina ko pa pinipigilan DJA. Ma'am, wala po kayong kasalanan. Wala kayong dapat ihingi sa akin ng tawad. Yan ang sabi ko kay Ma'am Hart DJA. Nung mabawi ko ang lakas ko sa pag-iyak naming dalawa. No, Aina. Kahihiyan ito sa angkan namin. I'm really sorry talaga. I'm sorry. At yan ang isa sa dahilan kung bakit kailangan kong umalis papuntang Amerika. Dahil hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako sa iyo, Aina. Puro kabutihan ang pinakita mo sa amin. Itinuring mo kaming pangalawang magulang mo. Tapos ganun pa ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Wala na. Kung hindi, sorry. Sorry, Aina. Sorry, Iha. DJA, hindi ko rin alam kung anong sasabihin kung anong sasabihin ko kay Ma'am Hart. Guilty din kasi ako, DJA. Dahil nga sa kabila ng nangyari sa amin ni Sir Dan, ay mayroon na rin siyang puwang sa aking puso. At pinagpatuloy ni Ma'am Hart ang kanyang sinasabi, DJA. Huwag kang mag-alala, Aina. Bilang ganti sa kabutihan mo at sa ginawa ng asawa ko. Alam kong walang anumang katumbas ang ginawa niya sa iyo. Sa iyong panghahalay. Kaya, iiwan ko sa iyo ito. Iiwan ko sa iyo ang educational certificate na ito. Bayad na lahat yan. Hanggang sa makapagtapos ka ng kurso mong nursing. At kunin mo na din yung check na ito. Nagkakahalaga ng 500,000. Panggastos mo yan sa pang-araw-araw mo na pagpasok sa eskwelahan. At kung sakaling
kulang pa yan. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Dahil tutulungan pa rin kita. Kahit nasa Amerika na ako. Sisiguraduhin kong makamit mo ang pangarap mo. Mahal na kita, anak. Mahal na kita, Ina. Dahil itinuring na din kitang tunay na anak. Hindi ka na iba sa akin. Dahil gaya ng sinabi ko, parang tunay na din kitang anak. At ipangako mo sa akin, ha? Na magtapos ka. Tuparin mo ang pangarap mo. DJA, kahit litong-lito ako ng mga panahong yon, tanging naisagot ko na lang kay Ma'am Heart. Pangako po, ma'am. Magtatapos ako. Pangako. DJA, tinanggap ko lahat ang binigay ni Ma'am Heart. At nagpasalamat, DJA. Umuwi ako sa amin at inamin lahat ng nangyari sa buhay ko. Sa bahay nila Ma'am Heart, sa piling ni Sir Dan. Masakit man ang nangyari, DJA, pero masasabi ko, I'm blessed. Kasi may pamilya akong kahit anuman ang nangyari sa akin, buong puso nila akong tinanggap at minahal. Kakampi ko sila sa lahat ng oras. At DJA, kahit na ganon ang nangyari, kahit na alam na din ni Sir Dan na talagang may puwang na rin sa puso ko, ay hindi niya pa rin ako nilaglag kay Ma'am Heart na nagkaroon na rin kami ng espesyal na relasyon sa mga panahong iyon. Alam ko na inisip pa rin ni Sir Dan na kailangan kong makapagtapos at kailangan kong matupad ng aking mga pangarap. Sa kabila ng masamang nangyari sa akin, sa piling niya, ay naisipan niya pa rin akong tulungan. DJA. Sa ngayon, DJA, nandito na ako sa bansang Dubai bilang isang registered nurse. Nakailang balik na din ako dito, DJA. At kahit paano maganda na din ang katungkulan ko sa ospital na aking pinagtatrabahuan ngayon. Yung mga magulang at kapatid ko, masasabi kong maayos na din ang kanilang pamumuhay. Si Ma'am Heart naman ay nakakapag-chat pa rin sa akin. Nakaka-chat ko pa rin at patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, ay hindi ko sana maabot kung saan man ako ngayon. Hindi ko na rin inaalala pa ang nangyari sa amin ni Sir Dan noon, DJA. Dahil masaya na rin ako ngayon sa aking buhay pag-ibig. Dahil sa kabila ng lahat ng nakaraan ko, meron pa palang lalaking handang tanggapin at pakamamahalin ako ng lubos, DJA. Masasabi ko na swerte pa rin ako. DJA, hanggang dito na lang. At sana ay nakapagbigay din ako ng aral sa lahat ng nakinig sa napakaganda mong programa sa ngalan ng pag-ibig. Maraming salamat sa pagbasa mo sa aking alaala. Sa aking alaala ng buhay pag-ibig o ang aking sangalan ng pag-ibig. At sana, DJA, ay marami pang buhay pag-ibig ang iyong babasahin. Dahil talaga naman, DJA, ay nakakapagbigay aral ang mga sulat. At yan din ang dahilan kung bakit naibahagi ko ngayon sa iyo o sa inyong lahat ng aking kwento ng buhay. Ulitin ko, DJA, ng magpasalamat sa iyo. At sana, DJA, ay tatagal pa ang iyong programa sa ngalan ng pag-ibig. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Aina ng Dubai.